Mare, ang mahal na ng mga bilihing gulay ngayon. Naku, oo nga Mare, buting na lang napapakinabangan ko mga bakanting container sa bahay. Anong ibig mong sabihin, Mare? Urban gardening Mare. Nakakapagtanim ako at nakapag-harvest na rin ng mga sariwang gulay. Paano naman yun? Maliit lang ang espasyo natin dito. Simple lang Mare. Una, butasan ng mga bakanting container na tataniman at lagyan ito ng pinaghalong garden soil at compost saka magpunla. Dahan-dahan lamang ang pagdidilig habang maliliit pa ang mga gulay. Sa paabono naman Mare, pwedeng gamitin ang mga nalantang dahon kung walang animal manure. At para maiwasan ang mga peste, panatilihing malinis ang garden. At Mare, ang marigold at kamatis ay pwedeng gawing insect repellent plant. Salamat, Mare. Makakatikwid na ako nito. Masisiguro ko pang safe, fresh at nutritious ang mga gulay mula sa aming bakuran. Sariwang gulay ay abot kamay sa Urban Gardening, isang paglilingkod bayan ng Agricultural Training Institute Region 12. Ay, suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging malamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya, mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman, paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga, paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, paring si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, naghahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basyan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit paring Cardo. Walang anuman paring Berting. Bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower ah. Totoo ba? Totoong totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa isang
hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated ito at may access sa post-harvest equipment and facilities gaya na lamang ng thresher, dryer at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat Paring Pido! Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay-Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay-Aralan. Kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay-Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay-Aralan. Kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay-Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay-Aralan. Kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani Urban gardening, Mare. Nakakapagtanim ako at nakapag-harvest na rin ng mga sariwang gulay. Paano naman yun? Maliit lang ang espasyo natin dito. Simple lang, Mare. Una, butasan ang mga bakanting container na tataniman at lagyan ito ng pinaghalong garden soil at compost saka magpunla. Dahan-dahan lamang ang pagdidilig habang maliliit pa ang mga gulay. Sa paabono naman, Mare, pwedeng gamitin ang mga nalantang dahon kung walang animal manure. At para maiwasan ang mga peste, panatilihing malinis ang garden. At Mare, ang marigold at kamatis ay pwedeng gawing insect repellent plant. Salamat, Maring, makakatipid na ako nito. Masisiguro ko pang safe, fresh at nutritious ang mga gulay mula sa aming bakuran. Sariwang gulay ay abot kamay sa Urban Gardening, isang paglilingkod bayan ng Agricultural Training Institute Region 12. Kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay-Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay-Aralan. Kung ano nga ba ang mga dapat gawin. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela. Kayo po ay nakikinig sa School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System for South Cotabato. Ang inyong eskwelahan sa radyo para sa ating mga bayaning magsasaka. Ako po si JL Oman, OIC
OIC Chief ng ISS ng ATI Region 12. Ang inyong kaagapay at tagapaghatid ng makabagong kaalaman sa pagsasaka. Ang ating programa po ay hatid po sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. Ayan, sa pamumuno po ng ating masigasig na OIC Center Director, Dr. Jessie V. Baldea. Katuwang rin po ang PhilRice Midsayap Experiment Station, DARFO 12, Provincial Government of South Cotabato, at mga piling lokal na pamahalaan sa probinsya ng South Cotabato. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa 90.5 FM Good Vibes Radio, Coronadal City, at 98.1 News FM Radyo Bandera, Surala. Kaya para sa inyong mga pagbati, mga tanong o mensahe, e-text lamang po sa ating official text line. That's 0969-017-8136. Again, that's 0969-017-8136. Maaarin po kayong mag-comment sa ating Facebook Live. I-search lamang po ang Agricultural Training Institute Region 12. Ayan, pero bago ang lahat, batiin muna natin ang ating mga aktibong tagapakinig sa ating FB Live at sa ating mga texters mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan dito sa South Cotabato. Good morning kay Jacinta Serelia ng Coronadal City. Good morning kay Sir Ton, kape. Ayan, nakapagkape na po ba kayo lahat? Attendance check from Ma'am Jovi. From Coronadal City, si Ma'am Sulieza Chofila. Good morning kay Ma'am Nelly Gandola. Watching from Barangay Esperanza ng City of Coronadal, si Renbo Kiolapa. All the way from Agusan del Sur. Wow, from Prosperidad. Hello kay Ma'am Annabel Descaya. From New Cuyapu, Tentangan, si Ma'am Rebecca Casco. From Barangay San Vicente, Santo Niño, Ma'am Larina Flamiano. Ayan, watching from Riyadh, si Ma'am Rose Reyes. From San Miguel, Zamboanga del Sur, Ma'am Mizel de los Santos. Ayan, from San Miguel, Bulacan, si Sir Rogelio Castillo. Ayan, at ang dami pang nagpapa-shoutout mula sa Dahay, Sorala, Ma'am Corazon Andres. Shoutout po sa lahat na nakikinig, si Sir Archie Escamilla. And from Mangilala, Tantangan, si Ma'am Jean Rakipo. And good morning din po kay Ma'am Jo Umali and kay Sir Harold Mamalo watching from BPI NSQCS. And to Sir Inocencio from Opag, Sarangani. And of course, huwag niyo pong kalimutang mag-text o mag-chat o mag-message sa inyo pong mga SOA coordinators, no? Para po sa inyong attendance. At mahalaga po ito para maitala ang inyong partisipasyon at makatanggap po kayo ng certificates, no, sa ating pong gaganapin na graduation ceremony. Ayan nga, ngayong episode 3, sisimulan na natin ang mas malalim pang talakayan. Ayan, mas detalyadong talakayan yung pag-uusapan natin ngayong araw dahil 3 key checks ang pag-uusapan natin. Medyo mahaba-haba yung pag-uusapan natin ngayong araw. Unang-una dyan ang pagpili ng dekalidad na binhi sa key check number 1, paghahanda ng lupa for key check number 2, at sabayang pagtatanim for key check number 3. At sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating Facebook Live, makakasama natin ngayong umaga, live sa Good Vibes Radio, ang isang masigasig na tagapagtaguyod ng makabagong pagsasaka sa rehiyon. Narito po ang ating Development Management Officer 1
ng ATI Region 12 at isa rin po ay isang ganap na rice specialist. Mga kapalay, ang ating resource person ngayong umaga para talakayin ng key checks number 1 to 3, Mr. Jason Abang. Sir Jason, magandang umaga. Magandang umaga po naman, Sir JL. Ayan, batiin muna natin, Sir Jason, ang ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Ayan, so isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga tagapakinig po natin via Good Vibes Radio at sa mga sumasubaybay via Facebook Live. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. So, Sir Jason, simulan na kaagad natin kasi marami tayong pag-uusapan ngayong umaga, no? So, dumako naman tayo sa key check number 1 natin. Ang paggamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety. Ayan, so sige po, umpisahan po natin yung magiging talakayan po natin ngayong episode. So kahapon, tinalakay po ninyo na tinalakay ni Sir Isagani ng PhilRice Midsayap yung overview ng palay check system. So, ngayon naman, tatalakayin naman natin yung mismong kabuuan ng palay check system natin under the palay check. So, okay? So, umpisahan po natin yan sa key-check number 1. So, pagpili ng binhi. Paano ba yung tamang paraan sa pagpili ng binhi? Okay? So, yan yung key-check 1 natin, pagpili ng dekalidad na binhi na rekomendadong variety. So, tandaan po natin yon. Dekalidad na binhi na rekomendadong variety. So, magkaibang bagay po yon. So, umpisahan po natin yan. So, sabi dito, sa key-check number 1 natin, seed are the foundation of farming. So, doon pa lang sa term na yon, dapat alamin na natin kung ano ba yung pundasyon na binhi na kailangan natin para mas maganda yung pagtatanim natin ng palay. Kasi nga sabi dito, you reap what you sow. Okay? So kung anong tinanim natin, yun din yung aanihin natin. Okay? So kapag nagtanim ka ng hindi dekalidad na binhi, so ibig sabihin, yung aanihin natin, hindi din dekalidad na binhi. Di ba, Sir GL? So sabi dito, kung makikita natin, if you sow high quality seeds plus good management practices, makakaani tayo ng good harvest, quantity and quality. So marami na quality pa yung maaanin natin pag dekalidad na binhi yung gagamitin po natin, Sir JL. Okay? Ayan. So, tingnan natin dito, Sir Jason, yung difference, no, ng low quality versus high quality na binhi. Ayan. So, yung sa mga nanonood via Facebook Live, kung makikita po ninyo, ano ba yung pinagkaiba? Kung makikita nyo sa picture, anong pinagkaiba nung high quality sa low quality? So, kung makikita natin dyan, dito, pag sinabi kasi nating low quality, marami ang impurities na tinatawag, maraming halo, makatulad ng mga weed seeds, inert materials, at other mga plant residues na makikita natin. And then, maraming mga discolored or mga damaged na mga binhi, may mga deform, kung makikita natin minsan, at mapapansin natin minsan, may mga durog-durog na mga binhi na makikita, at saka may mga visible na mga insect pests and diseases na makikita natin. At saka, kasi masasabi natin siyang low quality seeds pag below 85% yung germination rate natin. Ayun. So paano ba natin siya malalaman kung below 85% yung germination rate natin? So pag sinabi natin certified seeds kasi, may tagging naman yan. Yes, so makikita natin doon na kung ilan percent yung germination rate niya. Okay? So proceed naman tayo doon sa high quality na naman. So pag high quality, relatively pure. So, hindi siya purong-puro talaga. May halo naman, pero allowable lang yung halo natin na pasado doon sa standard na ibinibigay ng BPI na SQCS natin. So, pag sinabi nating relatively pure kasi, pure weed seeds lang yung makikita natin doon. Pure or maliit lang yung mga inert materials. Yeah. Hindi ibig sabihin na 100% talaga kasi meron talagang mahahalo at mahahalo. Yes. No? Kasi nga, hindi naman talaga perfect yung pagpuro natin ng mga binhi natin. At saka, free from visible seedborne. Okay? Discoloration man yan. At saka, full and uniform in size. Yung binhi natin para masabi nating high quality siya. And then, have at least 85% germination rate. At least lang yun 85%. The higher, the better. The better, okay. Ayan, so ngayon Sir Jason, may illustration tayo sa lahat ng mga nanonood ngayon, saan dito yung sa tingin ninyo
ang gumagamit ng dekalidad na binhi. Ayan. So, ayan, sa mga live viewers natin, paki-comment po ninyo. Kung saan ba yan, sa left or sa right ba dyan, yung gumamit ng dekalidad na binhi. Okay? Ayan nga, ngayon naman na Sir Jason, may iba't ibang klase pala no ng high quality na mga inbred na rice seeds, no. So ano-ano ba ito itong mga iba't ibang klase na nakabase din sa iba't ibang tag color po natin? Ayan. So yan naman po yung pag-uusapan natin. So dito tayo sa classes of high quality inbred rice seeds. So meron tayo dito, as kung makikita ninyo, meron tayong seed class, meron siyang tag color, at kung sino yung nag-produce ng classes na binhi na yon. So unang-una, meron tayong breeder seeds, at yung color niya ay puti, okay? Produced from sa mga breeding institutions natin. So ano-ano ba yung mga breeding institutions natin? Katulad ng Pilrice, the Erie, okay? At saka UPLB, okay, sila yung nagpo-produce ng mga breeder seeds natin. Next, kung itatanim natin yung breeder seeds natin, makaka-harvest tayo ng foundation seeds. Okay? Ayun. Red tag naman yun. At yan po ay pinuproduce ng Pilrice pa din, Pilrice stations, at yung mga ibang mga accredited na mga seed cooperatives na may lisensyado, okay? O may accredited na pwede silang mag-produce ng kanilang sariling foundation seeds. Next, pag itinanim naman natin yung foundation seeds, ay makaka-harvest tayo ng registered seeds. Ayun. Okay? At saka meron niyang green tag na color. So, sino-sino naman yung pwede makapag-produce nitong registered seed or makapagtanim ng registered seed at makapag-produce ng foundation seed? Yung pwede naman, yung nagpo-produce naman ng registered seeds ay Pilrice Station pa din, yung mga seednet natin, at mga piling mga seed growers. Ayun. Okay, with special accreditation. Next, pag itinanim naman natin, yung registered seeds ay makaka-harvest tayo ng certified seeds. So kung napapansin ng mga farmers natin, ito usually yung kanilang nare-receive na binhi galing sa Department of Agriculture. Kasi nga ito ay blue tag, produced from accredited seed growers dito sa local natin. Ayan, Sir Jason, may tinatawag tayo minsan na good seed. Yes, yung good seeds naman po, once na tinanim naman natin yung certified seeds, yun yung tawag sa kanya. Ayun. Good seeds or farmer seeds, yung tawag natin doon. So yun na yung napoproduce ng ating mga farmers. So ngayon, tanungin natin ng ating mga kapalay, Sir Jason. Sa iba't ibang mga seed classes po natin, saan dito yung naitatanim ninyo, no? Or nare-receive ninyo mula sa Pilrice, no? Or mula sa mga local government units natin. Ayan. So, paki-chat po sa ating comment section. Sige, Sir Jason, dumako naman tayo sa ating seed standards. Kung napag-usapan natin yung iba't ibang klase ng inbred rice seeds, of course, may standards tayo na sinusunod. Ano? So, pasadahan natin ito, Sir Jason, no, yung iba't ibang seed standards natin at factors. Po. Sige, proceed po tayo dito sa seed standard ng certified seeds natin or mga high quality seeds natin. Yes. So, yun nga, yung nasabi ko kanina, ito yung dapat na ipasa. Kung sino man yung mga seed grower na nakikinig dyan, alam na nila to. Kasi ito yung standard na kailangan nilang i-comply para masabing certified or di kalidad na binhi yung kanilang na-produce. So, nasabi natin dito, meron siyang factor. Meron tayong pure seeds, weeds and other crop seeds, inert material, other varieties, germination, and the moisture content. So, yun nga, nasabi natin kanina, di ba nga, relatively pure lang yung high quality seeds natin. Kasi nga, kahit nga sa breeder seeds, meron pa siyang, yung kanyang purity, 99% lang. Hindi talaga 100%. Hindi talaga 100%. Pero focus tayo dito sa certified seeds. Certified seeds kasi tayo. nga, ito naman yung natatanggap ng mga farmers natin. Yes. Pag certified seeds, doon sa purity niya, nasa 98% lang. Pag sa sa weed and other crop seeds, meron siyang halo na 0.04% na halo. So talaga ang liit, no? Ang liit lang talaga. Sa inert material naman, kung makikita natin, meron siyang dalawa. So ibig sabihin, doon sa isang sako na nare-receive ng mga farmers natin, dapat may makita kayong inert material, bato man yan, or kahit ano na dalawa lang dapat. Oo, pag sumobra na doon, more than sa dalawa, hindi na yun siya mako-considered na high quality seeds. At saka, dito naman tayo sa other varieties. So, kung makikita natin dito, in 500 grams
na high quality seeds natin, na certified seeds, dapat may makita lang tayong 20 na mga butil. Na mga butil. Ayun, na ibang variety. Para klaro sa ating mga magsasaka. So sa 1 kilo, dapat 40 lang yung halo na makita natin. As sa germination naman, dapat nasa 85% talaga. Yes. From the breeder down to certified seeds. And then for the moisture content, dapat meron siyang 14% moisture content. Yeah. The lower, the better. Yung sa moisture Ayan, content so may mga nagko-comment na Sir Jason. No? According kay Sir Jomar, inbred sa amin ngayon. Sir Blue Tag kay Sir Edwin Bugna. Blue Tag din kaya Ma'am Annie Magbanwa, Sir Lucio Perez. Ayan na. So, halos certified seeds, no? Yes, lahat. Yung nagagamit nila. So, kung may mga nakikinig man ngayong mga cooperatives or mga seed growers, most likely, yung registered seeds, yung mga tinatanim nila. Maliban na lang doon sa mga seed growers talaga. Kasi nga, registered seeds yung So, dumako naman tayo sa importansya ng Key Check 1, Sir Jason. Ayan, so dito yung makikita natin. Kasi yung itatakil na lang natin dito sa lahat ng Key Checks na i-discuss natin is yung importance and then the recommendation. Yes, tama. Kung ano ba yung dapat nating gawin para ma-achieve natin yung Key Check number 1. Okay? Umpisahan natin dito sa high quality seeds. Bakit kailangan natin gumamit ng high quality seeds or dekalidad na binhi? Kasi nga sabi dito, pag high quality seeds, higher germination rate and lower seeding rate. So bakit ba siya nasabing higher germination at lower seeding rate? Kasi nga pag higher germination rate, yung seeds na gagamitin natin, konting binhi na lang yung gagamitin natin na pasok doon sa recommended na kahit 20 to 40 kilograms lang na binhi in 1 hectare ay sapat na gagamitin natin. Yeah. And then, more vigorous seedlings. So, mas matibay yung mga seedlings natin na itatanim pag high quality or di kalidad na binhi yung gagamitin natin. At saka, more efficient crop establishment. Okay, maganda yung pagtatanim natin doon sa ating field. Tsaka kapag maganda yung crop establishment mo, Sir Jason, nabanggit nga kahapon no, with Sir Isagani na mas madali na lang yung harvest management, no, yung pag-aani ng ating palay. Yes, kasi nga, pag maganda yung establishment natin, uniform yung maturity, so isang-isahan na lang yung pag-harvest natin. Kaya talagang interconnected at interrelated itong mga key checks natin. Kasi nga integrated approach yung atin dito. So as the crop develops, okay, pag nasunod natin na gumamit tayo ng dekalidad na binhi, pag higher germination rate and lower seeding rate, uniform growth and crop stand yung makukuha natin. Pantay-pantay. Pantay-pantay. And then less pest damage or problem yung i-encounter natin doon. Kasi nga, pag dekalidad na binhi, resistant variety yung gamit natin doon. And then uniform ripening. Sabay-sabay yung pagkaluto nito. And then easier harvesting activity. Yung nga sabi natin, hindi na tayo harvest pa ng 2 or 3 beses kasi nga sabay-sabay silang naluto lahat. Ayan na, Sir Jason, kapag gumamit ka ng dekalidad na binhi, ilan po yung tataas sa ani ng ating mga kapalay? Ayan. So kung nasunod natin lahat ng yun, using the high quality seeds or dekalidad na binhi, meron tayong 10% or sobra pa na yield increase sa ating production. Okay? At lower yung input cost natin doon, yung magagastos natin. Kasi nga, konting binhi na yung gagamitin natin, konting mga chemicals na yung i-apply natin kasi nga resistant variety yung ginamit natin. Ayan, no? So, bakit nga ba tayo kailangan gumamit ng recommended variety, Sir Jason? So, natapos na tayo doon sa paggamit ng dekalidad na binhi. So, dito naman tayo sa paggamit ng rekomendadong variety. Pag sinabi kasi nating rekomendadong variety, dapat adaptable siya or yung makakasorpa siya doon sa environment mismo ng ating lugar, specific location. So, kung gumamit tayo ng recommended variety, dapat makonsider natin siya na produce siya relatively stable and high yield. Okay, dapat piliin natin yung binhi mismo na mataas din yung potential yield niya. Mataas din yung magiging ani natin doon. And then, resistant siya doon sa mga biotic stresses. So, pag sinabi natin kasing biotic stresses, yan yung mga sumisira sa palay natin na may buhay. Okay? Yes, like tulad ng mga peste, diseases. Kahit nga tayong mga tao, pwede tayong maging peste sa ating palayan. Agree ba kayo dyan? Mga kasowa natin. Okay? And then, prepared by farmers and local consumers with the high market demand. So, paki-comment nga dyan sa comment section natin kung ano ba yung mga binhi na high market dito or demand dito sa ating locality. Yon.
So dumako naman tayo sa recommendations, Sir Jason, no, para ma-achieve natin yung key check. Ano ba yung mga dapat nating sundin? Ayan. So, unang-una, para ma-achieve natin, para ma-achieve talaga natin yung key check number 1, ito yung mga pinakaunang recommendation natin na ibibigay. So, dapat yung gagamitin nating binhi, seeds, source seeds natin, preferably from accredited seed growers. So, kung yung mga farmers natin ay yung tinatanim nila ay galing sa Department of Agriculture na may seed tag, ibig sabihin, okay na yon. Yan, sertifikado yan. Sertifikado na yun. NSQCS. And then, paano naman, Sir Jason, kapag walang accredited na seed grower sa locality? so kung wala naman, kasi may mga lugar pa talaga na medyo malayo pa, na hindi pa talaga abot ng mga subsidiya natin ng mga binhi, pwede naman yung mga farmers natin, pwede naman silang kumuha doon sa mga farmers mismo na kilala nila na nagpuproduce ng sarili nilang dekalidad na binhi. Pero ano dapat yung i-consider nila? Following the practices na nagruruging talaga siya. Yung ruging sa yung pagtatanggal ng mga unwanted plants or yung mga halo doon sa field mismo. Sa na talagang pinuro niya ng maayos yung kanyang binhi. Ayan, may mga nag-comment na dito, Sir Jason. Kay Ma'am Corazon Andres, RC160. Kay Sir Nav Lorlas, RC160. Kay Sir Noel Den, 160. Ma'am Annie, 160. 226 kay Ma'am Edna Baterna. And 440 kay Ma'am Elma Pinili. Ayun. So talagang sikat na sikat yung 160. Yes, Gael. 160. Kasi nga, market demand siya kasi malambot at mabango yung 160 natin. Kanina, Sir Jason, na pag-usapan natin na dapat sertifikado ng BPI NSQCS. Ano pa dapat yung dapat natin i-consider? So, i-consider pa natin dito another recommendation. Choose a variety. Unang-una, suit the recommended domain or yung location planting location natin, planting season, environment, methods of crop establishment. So, isa-isahin natin yun mamaya. Addresses a prevailing local field problem. Kung ano ba yung mga prevalent na mga problema doon sa ating lugar. Bagyuhin ba yung lugar ninyo? Sakitin ba? Prone ba sa stem borer? Prone sa mga sakit or kahit ano man yung mga diseases. Okay? And has performed well in at least 2 seasons of adaptability trial. And then, has market demand. Okay? So, isa-isahin natin yan. So, unang-una dito, choose a variety that suit the location and planting season. Katulad ng, ano ba yung season natin dito? Di ba? Meron tayong dry and wet season. So, pipiliin natin yung mga variety na pwede siya for dry, pwede siya for wet. Okay? At saka meron namang mga variety na pwede siya both season. Mapa-wet man yan o mapa-dry season man yan. Dahil kung gaano man kaganda yung variety, Sir Jason, kung hindi naman siya akma sa season natin, for example, gumamit ka ng pang wet season pero dry season ngayon, so hindi pa rin siya magpe-perform ng maganda. Yes, ganun dapat. Kasi nga, ganun talaga. Kasi nga, kung hindi siya akma, doon sa planting season niya, kahit gaano pa kaganda yung management practices na gagawin mo, is hindi natin ma-aim yung pinaka-potential yield ng ating variety. Ayan, nabanggit mo kanina, Sir Jason, na gumamit or pumili ng variety na akma sa environment. No? Ano-ano ba yung iba't ibang environment natin na pwedeng pagtamnan ng ating mga kapalay? Ayan, so kung nakikita natin doon sa slides natin, mga ka-SOA, so meron tayong sa environment natin, alam naman natin na meron tayong upland environment, rain-fed environment, irrigated environment, rain-fed lowland, flood-prone at saka may mga saline-prone na environment pa. Usually dito sa South Cotabato ay irrigated. Irrigated naman tayo dito sa South Cotabato. Maliban na lang doon sa mga upper valley area natin. Meron ilan na mga nag-a-upland. No? Okay. Pero wala tayo most likely sa mga saline-prone kasi malayo naman tayo sa karagatan. Yes po. Maliban na lang doon sa Sarangani provinces natin. No? So, Sir Jason, dapat pumili din sila ng variety na sakto din doon sa environment. Sa environment. Okay? No? So, may mga example tayo dito. Pag sa upland variety, pag sa upland environment, may nabigay na mga variety dito na pwede natin gamitin, yung Insect RC23, 25, 27, 29, and many traditional varieties. Yes, so kung napapansin natin, halos lahat ng mga odd numbers na mga variety ay nasa upland. So for the rain-fed naman, meron tayong recommended dito na Insect RC570,
572, 576, and 578. Yan. For the irrigated naman, sikat na sikat yun, NSEC RC 222, 160, and then 216. No, kapag mga even numbers naman yung huli ng ating variety, ayun naman ay nasa lowland. Irrigated lowland na mga variety. For the rainfed lowland naman, meron tayong recommended dito na NSEC RC 592, 594, 596, and then 650 na variety. Okay. For flood prone, meron tayong NSEC RC 194 and then 590. At saka for the saline prone, meron ng mga variety na pwede pang saline prone na mga area. Meron tayong 528, 536, and then 604. Okay? Ayan. Para mas makita nila ng maayos, no, nasa sa screen kapag ka nanonood kayo sa Facebook Live, ito yung iba't ibang method of crop establishment sa iba't ibang environment. No? So kung transplanted or wet direct seeded or direct seeded in dry season. Yes. So ayan kung makikita ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Ayan. So another recommendation natin, dapat pumili tayo ng variety na suited, na pwede or makakuan talaga chosen method of crop establishment. So meron tayo ditong transplanted, wet, at saka dry seeded na mga variety na recommended. Okay? For the irrigated lowland, sa transplanted, meron tayo dito NSEC RC 160, 218, 222, and the 600 variety. Okay? For the wet, dry seeded establishment naman, the NSEC RC 298, 670, and then 672. Ayan. For the rainfed na mga environment, meron tayong NSEC RC 480, 594, 732. Okay? For the dry direct seeded, okay? Meron tayong NSEC RC 568 and then 578. Ayan. So, may recommendation pa tayo, Sir Jason, no, na pag-uusapan. Itong choose a variety that addresses a prevailing local field problem. Yes. Ayan. So, addressing prevailing local field problem, i-assess muna natin kung ano ba yung mga talagang ganap na mga problema doon sa ating lugar mismo. Bagyuhin ba yung lugar natin? Like for example dito, kung makikita natin sa screen, sa isang lugar, talagang prevalent yung sakit na BLB or yung bacterial leaf blight. So dapat, kung ganun yung sitwasyon natin sa ating lugar, dapat pumili tayo ng binhi na resistant doon sa BLB na sakit. Like for example, yung NSEC RC 216 na meron siyang intermediate resistant sa BLB. Okay? And then, like for example naman, dito sa ating lugar, like for example, yung planting season natin dito, mag-start siya May or June. So, mag-harvest tayo most particularly August. So, dapat, kung bagbabagyo sa August or babaha sa August, dapat yung itatanim nating variety is early maturing na variety na hindi na siya aabutin hanggang August bago tayo maka-harvest. At ang like for example nito, NSEC RC 402 na meron lamang siyang 107 days na maturity. That's saka, after sowing. Yes po. At saka meron namang mga na-produce na mga variety, meron na ngang 75 or 85 days lang na mga varieties pwede nang itanim ng mga farmers natin. Ayan, dumako naman tayo dito, Sir Jason, no, sa iba't iba pang recommendations natin. Ayan, so another recommendation, choose a variety that has performed well in at least 2 seasons of adaptability trial. Ano ba yung adaptability trial na ginagawa? So yung adaptability trial na ginagawa ng PhilRice or ng local DARFOs natin or mga LGUs, yan yung mga for example, yung palay sikatan na ginagawa ng PhilRice mismo. Yung mga techno-demo nila. Varietal trial o techno-demo na ina-assess nila yung mga bagong release na mga varieties na kung makakasurpass ba doon sa environment or maging productive ba yung variety na yon doon sa lugar, sa specific lugar na yon, na kung magiging maganda ba yung ani niya. Ayan. Okay? So, meron din tayong panghuling recommendation na Sir Jason, no? Dapat pumili din sila ng variety na mataas ang demand sa merkado. Yes po. Katulad nito. Kasi nga, parang nakaset sa mind ng mga farmers natin na akala daw nila na yung mga bagong release na variety is high yielding daw. Yes, pero hindi. Ibahin po natin yung mindset natin doon. Nagre-release lang po ng bagong variety yung mga breeding institutions natin is for good eating quality and for resistant sa mga pests. Yun lang po. Hindi siya higher yung niya. For example, masarap naman talaga yung NSEC RC 160 kasi malambot, Sir Jason, no? Yes. Pero in terms sa yield naman neto. Yes. Yun naman. Kung pag-uusapan natin
in market demand, talagang market demand yung 160 kasi nga malambot at mabango yung NSYNC RC160. In terms naman sa yielding potential, mas higher yielding. Mas may yielding talaga yung NSYNC RC222. Kaso nga lang hindi siya demand sa market kasi nga matigas yung bigas ng 222. Okay? Ayan. Ano pang pwedeng recommendation natin na ibigay sa kanila, Sir Jason, para makita nila at malaman ng mas maigi yung ating mga iba't ibang variety? Ayan po. So para malaman po natin yung kung ano ba yung mga bagong mga variety na bagong release sa ating lugar. So makikita natin dito, nire-recommend namin na i-download po ninyo yung Binhing Palay app. Okay? Isa siyang mobile application to search for registered rice varieties in the Philippines under characteristics. So makikita natin doon kung ano ba yung characteristics ng mga binhi na yan. Ayun. Ano ba yung mga resistant na mga variety na pwede nating itanim doon sa ating locality. At ano yung mga recommended na mga varieties na pwede nating itanim doon sa ating specific na lugar mismo. Ayan. Download po, Binhing Palay app. So sa lahat ng ating mga kapalay, maaari po kayong mag-download. No? Libre lang po ito sa Google Play or Play Store natin. I-search nyo lang doon yung Binhing Palay. No? So may mga Android na mga phones, no? I-search nyo lang yung Binhing Palay at libre po itong mada-download. Yes. Sige Sir Jason, bago tayo dumako sa key check number 2, ano-ano nga ba yung iba't ibang tips? No? Pasadahan lang natin ng saglit. Ayan. So, may mga tips tayo dito para makaproduce tayo ng sarili nating dekalidad na binhi na kung hindi man tayo makakuha ng certified seeds doon sa Department of Agriculture natin. Unang-una, choose a 200 square meter field and install markers. Ito kadalasan, ginagawa to sa pag-prepare ng kanilang seedbed. Okay? Na yung 200 square meter na seedbed natin is good enough para makatanim tayo sa buong 1 hektarya natin na field. And then follow the recommendation and stated in the Palay Chick System 1 to 9. So mas maintindihan natin yan pag natakil na natin or na-discuss na natin yung lahat ng K-check 1 to 9. Okay? And then, ito yung pinaka-importante, regular monitoring and inspect the field mismo. Hindi na farmer ka na pupunta ka lang doon sa field niyo during planting at tapos babalik ka during harvesting na. Adihan na. Diba? Hindi pwede. And then, conduct rugging during critical stages. Na ito yung mga critical stages natin during sa maximum tellering, onset of flowering, and 2 weeks before harvesting. Yan yung mga critical stages natin ng palay natin. At saka harvest when the grain are sociologically mature with at least 95% golden yellow na. Yellow na. Okay? And then, thresh, dry, and clean the seeds. Sa mga seed growers naman to, clean all machineries bago ulit gamitin before every use to avoid para walang seeds. Magiging halo ng mga iba't ibang variety. At saka, follow the proper seed drying procedures. Store the dried and clean seeds at 12 to 14% moisture content para maiwasan natin yung pagkasira ng quality ng seeds natin. And then conduct a germination test before planting. Ayan. So, bago tayo dumako sa ating key check number 2, no, yung well-prepared field, narito muna ang ilan sa mga paalala. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower Totoo ba? Totoong-totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat bababa sa 1 hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated ito at may access sa post-harvest equipment and facilities gaya na lamang ng thresher, dryer at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat, paring Pido. Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na akong maging isang seed grower. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ay,
Ay, suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging malamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya, mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman, paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga, paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, paring si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEP, mataas na anyat kita, kayang-kaya! Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. At tayo po'y nagbabalik sa ating programa. Live na live pa rin po tayo napapakinggan sa 90.5 FM Good Vibes Radio Coronadal City at 98.1 News FM Radyo Bandera Surala. Kasama pa rin po natin live si Sir Jason Abang para talakayin ng key checks number 1 to 3. Ayan, pag-usapan naman natin ngayong umaga yung key check number 2, no, ang paghahanda ng ating lupa. Ayan, Sir Jason, mayroon tayong dalawang picture dito, no? So, tanungin natin ang ating mga kapalay kung saan dito yung mas pinatag na maayos. Ayan, so letter A or letter B? Ayan. So ngayon, pag-uusapan naman natin yung key check number 2. Hindi katulad ng mga dati pang revised version ng palay check system na yung statement natin sa K-check number 2 is well-leveled. Ngayon naman, sa bagong revised version, 2024 version ng palay check system, is well-prepared field na dapat. Yun. Okay? So, kung makikita natin dito sa picture mismo, anong field ba sa tingin ninyo sa mga nanonood sa Facebook Live? Anong field ba dyan? A or B? Yung sa tingin ninyo nagre-represent na well-prepared. Well-prepared yung ating pong lupa, yung sakahan po natin or bukirin, no? It's letter A or letter B. Yun, paki-comment po sa ating comment section. Yan. So, paano ba natin masasabi na well-prepared field? Yung field natin mismo. Kasi kung sa picture lang, hindi natin siya ma-assess talaga kung sa picture. Kung yung statement na well-leveled, pag well-leveled dyan, makikita natin sa picture, ma-assess natin. Pero pag well-prepared talaga, sabi kasi dito, pag a well-prepared field, it is well-paddled. Tatlo kasi yan yung dapat nating tandaan. Well-paddled, well-decomposed yung mga crop residues, at saka well-leveled. Kasi kung nakikita natin na medyo patag siya kasi nga tubig lang yung nakikita natin. Pero kapag sa ilalim nun ay hindi siya well-paddled, no, hindi fully decomposed, hindi pa rin siya well-prepared. Ayun. So paano ba natin siya? Uumpisahan natin doon sa well-paddled mismo. Paano ba natin masasabi na well-paddled yung field natin? So ano ba yung importansya pag well-paddled talaga yung field natin mismo? So sabi dito, better root structure and anchorage. So maganda yung structure ng roots natin doon sa ilalim ng lupa at makapit siya doon sa lupa natin mismo. And then more efficient nutrient uptake. Kasi maganda nga yung root system natin at maganda din yung absorption niya ng mga nutrients doon sa ilalim ng lupa. And then creates a compacted layer of the soil. At yung hard pan, paki-comment nga doon sa comment section natin. Ano ba yung hard pan ng field natin mismo? Ayan, kung narinig nyo yung term na hard pan, ano ba yung ibig sabihin nun sa lahat ng ating mga kapalay? Okay. So, proceed naman tayo dito sa well-decomposed plant. Okay? Ayan. So, pag well-decomposed, masabi natin na well-decomposed yung mga crop residues natin doon. Kasi nga, it increased the population of soil microorganisms. Ano ba yung ginagawa ng mga microorganisms natin dito? Sila yung tumutulong na ma-improve yung process ng mga nutrient doon sa ilalim ng lupa na
ma-utilize ng palay natin mismo. Ah. And then, improve soil nutrients availability. At then, help replenish the nutrients taken by up the plant. Yun. Na yung mapuprovide niya na kung ano yung kulang doon sa ating lupa mismo. Yeah. Kapag sinabi naman natin na, sige, yung panghuli natin. The source of diseases in inoculum and insect pest population. Kasi nga, wala nang pamamahayan yung mga insect pest at diseases natin. Kapag sinabi naman nating well-leveled, Sir Jason, ano naman yung ibig sabihin nito? Pag well-leveled naman yung field natin, less water is needed to irrigate the field, increase water use and time efficiency and reduce irrigation cost. Kasi nga kung hindi talaga well-leveled yung field natin, mas matagal natin siyang i-irrigate. Kasi nga, hintayin pa nating mapuno yung mababang portion bago mapuno yung mataas na portion. And then allows for even spatial distribution of water. Mas ma-efficient yung paggamit natin sa tubig natin. Reduce natin, maiiwasan natin yung pagdami ng mga halamang damo kasi nga well-leveled yung field natin. At saka mas mamamanage natin na maayos yung mga kuhol doon sa ating field. At saka improve management of insect pests and diseases, efficient nutrient utilization, and then uniform crop growth and maturity. Talagang makukuha natin na nutrient yung maturity ng ating palay mismo pag well-leveled yung field natin. Ayan, nagtanong di ba tayo, Sir Jason, ano yung hard pan? Yes. Ayan, may mga nag-comment na din ng kanilang mga kasagutan. Sabi nila dito, tambak sa Ilocano. Sa Ilocano daw, tambak yung... meron din nagsabi dito, kahon, pilapil. Siguro hindi pa nila medyo na... Ayan. So, ano nga ba yung hard pan na sinasabi at binabanggit natin, Sir Jason? So, yung hard pan po natin, hindi siya kahon, hindi siya pilapil. Yung hard pan po natin, pag tumuntong ka mismo doon sa field mo, yung pinakamatigas na parte doon sa ilalim ng putik, yun yung hard pan natin. Yes. So, nakadepende naman yung lalim ng hard pan natin sa lalim ng putik ng area po ninyo. Okay? Yung pinakamatigas na portion sa field natin, yun yung yung naaapakan natin. natin. Sige. Dumako naman tayo sa recommendation, Sir Jason, no, para makamit natin itong key check number 2, yung paghahanda ng ating lupa. So, recommendation natin para ma-achieve yung key check number 2, unang-una, properly maintain dikes and ditches. Yung dikes, yung mga kahon natin at mga yung ditches, or yung dikes pala, yung kanal, at yung ditches, yung kahon or yung pilapil natin. Unang-una, maintain dikes at 15 cm yung taas. Taas niya. At 30 cm yung lapad. Okay? To effectively hold water and prevent overbound kasi flow. meron kasing iba, Sir Jason, na hindi ako maabot ng 30 cm, no, yung kanilang mga pilapil. Kaya minsan, kapag maulan, mabilis yung mga tubig. Yes. Yun dyan minsan nag-overflow or yung seepage na tinatawag. Seepage, yung pagsasayang ng tubig. At saka pag medyo makitid yung yung kahon natin, madali siyang kaykayin ng mga daga. Okay? Para yung sa 30 cm, pwede na para medyo mahirapan din yung mga daga natin. And then clean dikes to reduce alternate host of insect pests and disease inoculum. Kasi nga tandaan natin na kung wala mang ibang pamamahayan, kung wala nang tanim doon sa ating field, yung mga halamang damo natin, it can be an alternate host or it can be an alternate habitat sa mga ating insect pests at mga diseases na pwede lang pamahayan. So, dapat linisin talaga natin yung mga kahon natin mismo. Compact dikes to reduce seepage, yun nga sabi natin kanina, and then clean ditches to ensure efficient water delivery to plants and facilitate drainage. Para kung mas malinis yung kahon natin or yung kanal natin mismo, mas madali tayong maka-irrigate at madali tayong makaka-drain ng tubig. Ayan, for our second recommendation, Sir Jason. Ayan, pangalawang recommendation. Ayan, itong plow or rotate the field. Rotate the field at least 21 days. Hindi 1 week. Okay? Yung iba kasi, yung sabi nga nila, quick turnaround na yung ginagawa ng mga farmers natin. Sabi pa ni Sir Isagani, 1 linggong pag-ibig. Ayun. 1 week after harvest, tanim na agad. Diba? So, hindi pwede. So, paano natin ma-achieve yung sinasabi nating well-prepared field kung ganun yung gagawin natin? Okay? So, recommended natin dito at least 21 days before planting. Okay? And then, ilang days naman tayo maghaharo, Sir Jason? Ayan, so sa harrowing naman, harrow the field every 5 to 7 days after plowing. Okay? The first harrowing is along the plowing pattern. Ano ba yung ginagawa? Ano ba yung
importansya kung bakit tayo magharo. Okay? So, break the clads. Ano mga clads? Yung mga buo-buong mga lupa pa. Kasi di natin maiwasan. Para masabi natin siyang well-paddled siya, kailangan nating i-break. Yung tawag ng, talagang bayuhin natin ng maayos yung field natin para ma-paddle talaga siya. Incorporate plant residues into the soil para mas ma-decompose pa siya ng maayos. Yes. Allow weeds and drop seeds to germinate. Okay? Kasi nga, meron tayong 5 to 7 interval. Once na nagharo tayo, patubuin natin. After 5 to 7 days, haro naman natin ulit para ma-incorporate naman natin yung mga tumubong mga drop seeds at weed seeds doon sa ating lupa. And then, yung final harrowing naman natin, Sir Jason, no? Ano ba yung usual na ginagamit natin? Ayan. So, sa final harrowing or the final leveling na natin dyan, okay, using the wooden plank or tiller attached leveler, yung sa mga Ilonggo, tawag natin dito, labay. Okay? So, ano ba mga term ba? Ano ba yung tawag ninyo dito? Yes, sa mga Ilocano, mga Bisaya, unsa man ng inyong term na ginagamit, no? Kasi usually ang naiisip ko dito is yung plancha. Plancha. Or yung planer. Planer. So baka may mga ibang term din yung ating mga kapalay, no? So paki-comment naman. So panglimang recommendations naman natin for key check number 2, Sir Jason. Ayan. So panglima, for wet seeded, direct seeded rice, ensure that the field can be fully drained. Okay? Bago, doon sa final leveling natin, bago tayo magsabog tanim, okay? So dapat i-drain muna natin yung tubig na ma-maintain natin at least saturated lang yung tubig na nandun mismo sa ating field bago tayo mag-direct seeding para ma-ensure natin yung talagang maganda yung pagtubo ng binhi natin na hindi siya lubog sa tubig. Okay? Ayun, labay sa Ilocano, sabi ni Sir Leonard Toledo. Habay, sabi ni Ma'am Mary Jane Binetes. Ano pa yung other tips, Sir Jason, sa paglaland prep natin o paghahanda ng ating lupa? Ayan. So, other tips natin dito, unang-una, conduct shallow tillage or conduct natin yung tinatawag na after harvest, araruhin na agad natin yung field natin para doon pa lang mismo ma-incorporate na natin yung mga plant residues doon sa ilalim ng lupa, patubigan natin para it allots time para ma-decompose yung mga crop residues, plant residues at i-rest natin yung field natin bago tayo mag-start naman ng another 21 to 30 days na land preparation natin doon. Okay? Ganyan. So, if there are no fresh plant residues, weeds, the field may be prepared 14 days before planting. Yeah, pwede naman pala pwede na 2 naman weeks. Siya. Basta, given na walang mga weeds, walang rice straws, walang mga stubbles, no, and so on. Yes. Kung makikita natin dito sa graph for the next slide, Sir JL, for example dito, pwede natin gamitin yung at least 21 days na plant preparation. Kung hindi tayo nakapag dry tillage or first plowing doon sa after harvest. Pero kung ginawa natin yon, pwede tayong mag-land preparation 14 days before planting. Okay? Kung makita natin dito sa graph, may rest period tayo dyan ng at least 30 days. Okay? Nasunod natin yung lahat ng passing na first harrowing, second harrowing, and then third harrowing after tayo mag-final leveling. Final harrowing or final leveling. Yes, bago tayo magtanim. Okay? So, kapag 14 days naman, Sir Jason, ano yung mga iba't ibang activities? Ganun pa din siya. Ganun pa rin. Kaso nga lang, nakapag dry tillage tayo or nakapag plow tayo after harvest, bago natin siya pinarest yung ating field. Yes. During sa rest period kasi, during dito sa 14 days na land preparation, during sa rest period, doon na mismo ginaganap yung decomposition kasi naharaw na natin siya after harvest. Yun yung dapat i-consider. Hindi natin. Basta-basta na pwede lang pala, sabi ni Sir Jason, na 2 weeks, pero hindi ka nakapag-plow. Nakapag-dry tillage. After harvest. After harvest. Ayan. Ayan, so Sir Jason, dumako na tayo sa panghuling key check natin, no? Ang sabayang pagtatanim or practiced synchronous planting after a rest period. Since napag-usapan natin ang rest period. So ano ba yung ibig sabihin ng rest period natin, Ayan. Sir Jason? So dito naman sa key check number 3, yung statement pala ng key check number 3, practice synchronous planting after a rest period. So paki-comment nga dyan sa inyong mga comment section kung napapractice ba ninyo ng mga farmers mismo yung synchronous planting at rest period doon sa inyong mga field mismo. Okay, ayan. So sa lahat ng ating mga kapalay, ang tanong, nasusunod ba po natin yung pagsabayang pagtatanim at pagpapahinga ng ating pong bukirin? Ayan. Paki-comment po.
Sige, so proceed po tayo. Ano ba yung tinatawag na rest period? So kung makikita natin dito sa presentation natin, syempre, pag yung palay mismo, yung tao, nag-harvest, di ba, pagod siya. So, kailangan niyang magpahinga. So, ano ba yung pahinga na kailangan niyang gawin? Matulog, di ba? So, yes. Para makagising naman siya, maganda. Pero, yung ano naman doon, kung may problema ka mismo, kung itulog mo, pagising mo, syempre, nandun pa din yung problema. Ayan. Katulad din yan sa palay natin mismo. After harvest, kailangan niyang i-rest para mas maganda, ma-prepare natin na maayos yung ating field para sa mas magandang pagtatanim na naman. Yan, sabi ni Ma'am Amy, hindi po. So, hindi niya na talaga nasusunod. So, baka pagkatapos nitong pag-uusap po natin, no, sa mga susunod na mga planting seasons po ninyo. Sige, Sir Jason, kapag sinabi namang synchronous planting, ano naman yung ibig sabihin nito? Ayan, so pag sinabi nating synchronous kasi, siyempre, ano na siya? Sabayan. Sabay-sabay. Kung sa pagtatanim naman, sabayang pagtatanim. Yung synchronous na tinatawag. Ayan, so may picture tayo, Sir Jason. Ito. Sa lahat ng ating mga FB Live viewers, no, masasabi ba ninyo na ang lahat ng mga magsasaka, for example, sa City of Coronadal, no, sa area na ito, sa bayan ba yung pagtatanim nila? Bakit nasabi ninyong oo or bakit hindi? No, paki-comment sa ating comment section. Ayan. Sige, dumako naman tayo sa scenario A natin, Sir Jason. Ayan, so proceed tayo dito. May scenario tayo dito para mas ma-elaborate natin yung synchronous planting na tinatawag. Imagine daw the Isidro family o Barangay Maligaya. Preferred yung piyesta nila para sa all resident to celebrate yung wedding ng kanilang anak. Okay? So, ibig sabihin, may kainan yan, Sir JL. Yes. So, ano ba yung mangyayari pag sa barangay ninyo mismo, sa inyo lang na bahay yung may kasal? Ano yung mangyayari? Yes, for example, sa isa kapurok, no, may karaslon. Siyempre, nabatian sa silingan mo nga may arak karaslon, kantuan nyo man kay may pagkaon. Yes. So, ibig sabihin, dadagsa yung yung tao kasi may mga pagkain, may celebration. Ganun naman talaga kahit hindi ka in-invite, no? So, kumbaga kusa, no? Kasi nga may okasyon at may celebration. Kumbaga naging kumbaga tradisyon na natin, no? Yes. Very hospitable and welcoming kasi tayo as Filipino. So, kung sa tingin nyo sa ating picture, no, ang dami ng mga tao, no, na pumunta. So, for our scenario B naman, Sir Jason. For scenario B naman po natin, imagine daw, yung Isidro family, sinabay nila yung kasal ng anak nila doon sa piyesta mismo ng barangay ng Maligaya. So, ano kaya yung mangyayari? Ibig sabihin, si Kapitan may handa, si Barangay Captain may handa. Yes. Diba? Ganyan yung mangyayari. So, ano kaya yung mangyayari mismo doon sa Barangay Maligaya? So, ibig sabihin, kung makikita natin sa picture, distributed yung mga tao. Yes, may pumunta doon sa kasalan. May pumunta sa binyag. Yes. May pumunta kanila kapitan. Yes. May pumunta kanila prok chairman. So, ibig sabihin doon, Sir JL, hati. hindi lang yung tao, hindi lang sila nakapokus doon sa isang kainan lang. Yes. Okay? So, kalat sila. Kasi fiesta ang daming handa. No? Yes. So, maliban na lang doon sa mga tao na masisiba talaga. Ganun lang. Nakakain dito, kain naman doon. May mga peste kaya, Sir JL. Yes, so, ano ba ibig sabihin natin dito sa illustration natin? So, ganun, sa illustration natin doon, what if yung mga bahay mismo na pupuntahan ng mga tao ay rice field, like for example, at yung mga tao mismo is consider natin siya na mga peste. So, ano kayo mangyayari, di ba? Ganyan. Yan. So, sa ating illustration ngayon, titingnan po natin, Sir Jason, no? So, kapag hindi natin na-follow ang ating rest period, anong mangyayari? Ayan. If the rice field are not allowed to rest and farmers do not plant synchronously, pests will be persist because there will be a continuous source of food and disease host. So, ibig sabihin, pag hindi talaga synchronous yung planting natin, continuous yung magiging tahanan ng mga peste natin. So, ibig sabihin, continuous din yung pagkain nila. Like, for example, sa illustration dito na makikita natin, merong naka-harvest na, merong naka-rest period, merong nakatanim, okay? Merong so, iba't ibang phase. Iba't ibang phase o iba't ibang stages ng palay natin dito. So, ibig sabihin, like for example, ng green leaf hopper na peste, continuous yung pamamahayan niya. Ibig sabihin, pag wala na siyang makain dito sa rest period na stages ng palay natin, pupunta siya doon sa mga early na stages ng mga palay na nandun mismo sa paligid.
Ayan. So sa mga nakikinig ngayong mga kapalay, itong GLH o itong green leaf hopper, ito yung tinatawag nating berdeng ngusong kabayo. Yes po. At ito naman yung vector mismo ng tungro disease. No? Okay. Nagdadala ng sakit na tungro. So ngayon naman Sir Jason, ano ba yung importansya ng key check number 3 natin? For the importance naman ng key check number 3, dito naman, reduce the insect pest population, reduce disease inoculum, reduce pest incidence and severity, prevent significant yield loss from pests, enable efficient use of irrigation water, and then facilitate easier field operations. Ayan. So ang tanong ngayon Sir Jason, ang mga magsasaka ba natin o mga kapalay ba natin ay nagpa-practice ba ng synchronous planting after a rest period? Ayan, masasagot ata yan Sir JL ng mga farmers yes, natin. Marami nagsasabi, meron yung iba na nasusunod kasi meron silang cropping calendar, meron din yung iba yung hindi, hindi nasusunod. Pero yung pinakadahilan lang naman kung bakit hindi nasusunod yung synchronous planting dahil doon sa availability ng tubig talaga. Yes, so may katanungan dito mula kay Sir Kian, consider ba na resting ang field ng pagtatanim natin kung nagtatanim tayo ng munggo, no, or pechay after harvesting o kung anumang tanim? Yes po, mako-consider po natin siyang rest period. At least hindi natin siya same crop. Oh, yes po, hindi natin siya tinaniman ng palay pa din. Yes, okay? no. Ganon. At saka parang hinayaan lang natin yung field natin mismo. Sinabudan din natin ng bungo pero hinayaan lang natin. Hindi natin siya in-applyan ng mga abuno o kahit ano pang mga pwedeng i-apply doon. So rest period pa din yung tawag. So dumako naman tayo ngayon na Sir Jason sa mga recommendations natin para makamit natin yung key check number 3. So unang recommendation po natin dito, do not plant the area with the rice for at least 30 days before the next cropping season. Ito na yun. Para ma-break natin yung cycle ng mga insect pest natin at ma-reduce natin yung mga disease inoculum. So, yung disease inoculum, ito yung sources of diseases. Yes po. Para maintindihan ng maayos ng ating mga kapalay. Yes po. So, ngayon na Sir Jason, paano ba yung rest period nakakatulong para ma-break natin yung disease or pest cycle? Ayun, kung napapractice kasi natin yung rest period na 30 days plus another 21 to 30 days na land preparation, ibig sabihin may 60 days tayo na pagpapahinga doon sa lupa natin. Like for example doon sa life cycle kasi ng mga peste natin. Like for example, ng green leaf hopper, meron lang siyang 34 to 42 days na lifespan. Okay? Medyo matagal-tagal lang yung stem borer kasi ibig sabihin, nasa 34 to 40 days, yun lang yung life cycle niya. Life cycle nila. Mamamatay na siya after 42 days. Yes po. So, yung 60 days mo na pagpapahinga, no, kasali na dun yung land preparation, talagang mawawala yung peste. Yes. Mami-minimize natin Mami-minimize, no? So, ngayon na Sir Jason, paano naman yung rest period no makaka-destroy ng ating mga disease host or yung mga sources ng diseases natin? Yan. Ganun pa din kasi nga, pag nakapag-rest period tayo, pest incidence occurs during the previous cropping season, plow the field immediately after harvest. So kasi nga, if the source of disease that developed during the previous cropping season will be further reduced before the start of the next cropping season. Kasi nga, wala na silang pamamahayan doon. Yes, exactly. So wala na mga plant residues, at natin sila, na-cultivate na natin na maayos yung field natin, so mawawala na yung mga disease inoculum. Ayan, at pangalawang recommendations natin, ito very applicable ito sa ating mga kapalay, Sir Jason. Ayan, so last slide na ata ito, Sir JL. So follow the local planting calendar of the lateral irrigation service area or applicable vicinity. So pag sinabi natin kasing synchronous planting, hindi naman ibig sabihin na magtatanim tayo sa isang araw lang. Hindi. So dapat pasok pa din tayo doon sa 14 days before and 14 days after na planting season. Ibig sabihin, meron pa din tayong at least 1 month na planting season. So dapat sa buong vicinity or sa buong area ng isang barangay o sa isang municipality, dapat nakaplant tayo doon within 14 days before at 14 days after na makukonsider natin na nakasunod pa siya. Synchronous planting. Pasok pa siya sa synchronous planting natin. Yes. No? Sige. So Sir Jason, may tanong dito, lifespan ng stem borer. Ito naman, may separate topic tayo dito, no, para sa ating pest management, and separate topic with Sir Isagani, yung stem borer lang yung pag-uusapan natin. Kaya kinonvert natin yung isang episode base sa mga needs ng ating mga kapalay. So pag-uusapan natin yan sa mga susunod na episode. Ayan. So Sir Jason, ang dami nating napag-usapan from Key Checks 1, 2, and 3. So bago tayo magtapos sa ating pong programa, ano ba yung mensahe
no, mensahe mo sa ating mga kapalay ngayon. Ayan po, so magandang umaga po ulit at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga kasawa natin dyan. So yun nga, napag-usapan natin K-Check number 1 to 3, medyo mabilis lang kasi nga limited yung oras natin. So yun lang yung masasabi natin dito na dapat i-adapt natin yung lahat ng rekomendasyon ng Palay Check System kasi nga ito yung isa sa good agricultural practices in terms sa pagpapalay na talagang makakatulong sa pagtaas ng ani natin ng mga magsasaka para mapababa din yung input cost natin or yung production cost natin sa pagpapalay. Para mas masunod natin yung sinasabi na maging competitive tayo in terms sa pagpapalay mismo. Okay? Yun lang po at magandang umaga sa ating lahat. Ayan. Napakinggan po natin si Sir Jason Abang, ang Development Management Officer 1 at Rice Specialist ng Agricultural Training Institute Region 12. Maraming salamat, Sir Jason, sa malinaw at makabuluhang pagbabahagi ng K-Check number 1 to 3. Tunay ngang sa tamang pagpili ng minhi, mahusay na paghahanda ng lupa, at sabayang pagtatanim, diyan nagsisimula ang tagumpay sa isang pagpapalayan. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook group, School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System, at bisitahin ang ating website, SOA-RBIP's website, no? At muling tandaan, tayo po ay magkakasama tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng Good Vibes Radio Coronadal City at Radyo Bandera Surala. Abangan bukas, episode 4, pag-uusapan natin ang K-Checks 4 to 6, no? Tungkol sa tamang pamamahala ng patubig at abono. At makakasama natin dyan si Sir Michael Sebastian ng Agriculture's 1 ng OPAG South Cotabato. Sa ngalan po ng aming pong ATI National Director, Engineer Remelin R. Recoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta Arceo, ISD OIC Chief Ma'am Pamela Mapala, Honorable South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr., Provincial Agriculturist Dr. Raul Teves, OIC Center Director ng ATI Region 12, Dr. Jesse V. Baldea, PhilRice Midsayap Director Dr. Sailila Abdullah, and Regional Executive Director ng DARFO 12, Director Roberto T. Perales. Ako po si JL Oman, ang inyong kaagri-eskwela, na laging nagpapaalala, basta may alam, may ani at kita ang magsasama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, mabuhay at magandang umaga po sa ating lahat. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower Totoo ba? Totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa isang hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated dito at may access sa post-harvest equipment and facilities gaya na lamang ng thresher, dryer at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat, paring Pido. Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan?
Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagrerehistro sa mga nagsasaka, naghahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basyan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit paring Cardo. Walang anuman paring Berting. Bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Mare, ang mahal na ng mga bilihing gulay ngayon. Naku, oo nga Mare, buting na lang napapakinabangan ko mga bakanting container sa bahay. Anong ibig mong sabihin, Mare? Urban gardening Mare, nakakapagtanim ako at nakapag-harvest na rin ng mga sariwang gulay. Paano naman yun? Maliit lang ang espasyo natin dito. Simple lang Mare. Una, butasan ng mga bakanting container na tataniman at lagyan ito ng pinaghalong garden soil at compost saka magpunla. Dahan-dahan lamang ang pagdidilig habang maliliit pa ang mga gulay. Sa paabono naman Mare, pwedeng gamitin ang mga nalantang dahon kung walang animal manure. At para maiwasan ang mga peste, panatilihing malinis ang garden. At Mare, ang marigold at kamatis ay pwedeng gawing insect repellent plant. Salamat Mare, makakatikwid na ako nito. Masisiguro ko pang safe, fresh at nutritious ang mga gulay mula sa aming bakuran. Sariwang gulay ay abot kamay sa Urban Gardening, isang paglilingkod bayan ng Agricultural Training Institute Region 12. Ay, suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging manamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya, mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, paring si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Transmitting from the land of the Dreamweavers. Ready? Min kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan.